Hello, what's up YouTube? Welcome sa aking YouTube channel. I am Mark Money. And sa aking mga subscribers, and almost 2 months po akong hindi nakapag-upload. Dahil po nag-aaral po ako ng panibagong content. From tutorial, inaral ko po kung paano gawin po itong video reaction. Today, right now, I'm doing my first video reaction. Magre-review po tayo sa mga video dito sa YouTube ng ating kapwa content creator. Today yung papanoorin natin is from Mr. Pantas. Subscribe nyo rin po sa kanyang YouTube channel. Meron na po siyang 1.23 million subscribers. And yung video na papanoorin natin, yung title nito is Teleportation, nagawa na ng mga siyentipiko. Ayan, bagong kaalaman na naman to guys. So mga ka-MM, hindi natin patatagalin pa. Yung video na to, 1 year ago na po ito, pero meron na siyang 299,000 views. Ayan, so para mayroon tayong bagong learnings na matutunan, magre-react po tayo dito sa video niya. And huwag niyo po kalimutan mag-hit ng aking notification bell, paki-subscribe na rin po ang aking YouTube channel. And play na natin yung video. Ang topic na ito ay masasabi nating in demand dahil napansin ko sa comment section ay talagang napakaraming nagre-request nito. Ang teleportation ay napakadali lang gawin ng mga superheroes sa science fiction at maging sa mga computer games. Pero sa totoong buhay, posible kaya ito? And guys, so sa totoong buhay, possible kaya yung teleportation? Tanong ni Mr. Pantas. Sa sci-fi kasi, yung science fiction na tinutukoy niyo dyan, yung kagaya ng mga Marvel movies. So napakadali lang gawin yan. Yung just a matter of seconds, nagte-teleport po yung character nung nasa movie sa kabilang lugar. So, ito yung tinatanong niya dito is, sa totoong buhay kaya, possible kayang gawin to? Ayan, tuloy natin yung video. Noong unang panahon ay napaka-imposible. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mahigit 20 taon na itong pinag-aaralan ng mga siyentipiko at kamakailan lang? Wow! Grabe guys, no? 20 years na pala itong pinag-aaralan ng mga scientists. So, hindi biro yan, 20 years. So, sana may maganda na silang rito feedback. Ay may nakuha silang resulta na talagang ikakagulat ng marami. Gaano na nga ba tayo kalapit para magawa ang pagte-teleport? Teleportation, nagawa na nga ba ng mga siyentipiko? Yan ang ating aalamin. Ayan guys, teleportation. So napakaganda ng intro ni Mr. Pantas dito. So sana may matutunan tayo dito sa video na to. Bago tayo magpatuloy ay hayaan nyo munang sabihin ko sa inyo ang dahilan kung bakit ako busy. Nakadiskubre ako ng bagong app na tinatawag na Project Z. Ang app na ito ay bibigyan ka ng pagkakataong Meron siyang commercial, yung Project C. So, part siya ng video, so panoorin na natin. Baka makatulong yan sa atin later. interact sa ibang tao at bagong friends online. Pwede mong piliin ang iyong community gaya ng astronomy, fashion, gaming, anime at manga, roleplay, art, K-pop, movies, sports at marami pang iba. Sa app na ito ay pwede mong ma-express ang sarili mo through blogs and passion o kung ano mang hilig mo. Mayroon itong amazing feature gaya ng chats, circles, live voice, screening room at marami pang iba. So, ang dami nga pala yung apps na yun, So, ang dami niyang features. Ayan, lalagay ko yung description link below para mapunta niya si Mr. Pantas. Then, nandun din po yan yung description niya. Pwede niyo puntahan.
I-check lang ang pinned comment sa ibaba para ma-download at huwag kalimutang ilagay ang aking code na pantas para connected ka agad sa aking community. Download na! Mabalik tayo. Ang teleportation ay terminolohiya ng paglipat ng isang bagay o nilalang mula sa isang lugar papunta sa isa pa sa bilis ng speed of light. Sa madaling sabi, paglipat sa isang kurap lang ng mga mata. Ang salitang ito ay binigyan ng linaw noong 1931 ni Charles Fort. So, ayun guys, binigyan linaw daw yan ni Charles Fort, year 1931. So, matagal-tagal na rin itong tungkol sa teleportation na to. Pero until now, wala pang talagang makapagpatunay kung totoo ba talagang kayang gawin ng tao yung teleportation. Ito ang kanyang libro na tinawag na Law. Naglalaman ito ng mga istorya patungkol sa kakaibang bagay, karanasan, mitolohiya, astronomiya at kasama na rin dito ang teleportation. 1931 ito na-publish sa Amerika, pero 1878 pa lang ay usapin na talaga ang teleportation sa lugar dahil... So, ang tagal na pala guys, 1878. Ang tagal na nun. So, wala pa tayo talaga nun ng mga panahon ko, pero pinag-uusapan na talaga yung teleportation. Napakaraming tao raw ang may experience patungkol dito. At hindi lang noon, magpasa hanggang ngayon ay nararanasan ito ng marami, gaya na lang ng mga videong ito. Ayan guys, talasan nyo yung paningin nyo para makita nyo yung video clips na sinasabi ng totoo yung teleportation. Play natin. Ito. So, ayan guys, post ko muna saglit. Yung unang video, makikita nyo doon guys, yung video na merong kotse na dumadaan pa kaliwa. Then, wala siyang kasabay na kotse. Then, biglang parang may sumulpot na kotse. Play natin, tingnan. Ito. Eh, sinasabi ko, diba? Makita nyo. Biglang nagkaroon ng kotse doon. So, parang may nag-teleport din doon. Galing sa may right side papunta left side. Hindi ko alam kung edit. Nakita nyo? Yung pangalawang video clips, kumanan yung kotse, din bigla may tumawid na tao. Tapos parang nagpagulong-gulong sa kalsada. Ito yung pangatlo. Merong binibidyoan dyan, dalawang lalaki. So, mga Amerikano yata to. Tapos live yung video na yun, biglang may lumusot na nagbabike na matanda sa likod niya. So, yan yung mga tanong siguro kung totoo ba yun. Dati rin itong nabalita sa media noon at talagang pinag-usapan buong mundo. Ito ang USS Eldridge 54. Noong 1943 ay sinabing nag-teleport ito mula Norfolk papuntang Philadelphia. At kaya ito naman pinag-usapan daw sa buong mundo. Year 1943. From Norfolk to Philadelphia. Barko to guys, barko. Vice versa. Talagang nagulat ang lahat dahil nakarating agad ito sa layong 320 kilometers nang wala pang isang oras. Ang mga sundalo, kapitan at iba pang sakay ng barkong ito ay hindi na mausap matapos ang pangyayari. So, ayun guys, 320 kilometers tinakbo niya within 1 hour.
Hindi ko alam kung gaano kabilis talaga yung takbo ng isang barko eh. Yung takbo ng barko. Pero based sa sa balita, yung mga sakay daw ng barko hindi na raw halos makausap. Bakit kaya So para silang natulala or para silang na-shock. Kasi yung iba raw nabaliw. Ayun yan, pinag-usapan yan, buong mundo yan. Worldwide yan, 1943. About sa teleportation. Ang iba ay nabaliw, ang iba naman ay hindi na muling nakita pa. Mula noon ay lalong naging sabik ang mga siyentipiko para lalong pag-aralan ng teleportation. Sa ngayon ay may ideya na sila kung ano ba talaga ang proseso ng teleportation. Ayun, mas lalo nang gigil daw yung mga scientists na pag-aralan yung teleportation. Dahil dyan sa balitang Ito ay ang tuloy-tuloy na paglipat ng mga particles mula sa isang lugar papunta sa isa pa. Imagine kung magawa nila ang gaya ng kay Dr. Strange na ilalagay mo lang sa isang parte ng bahay mo ang portal at makakapunta ka na sa malayo. Pero ang pagpasok sa isang portal ay hindi ganito kadali gaya ng iniisip mo. Ayon sa isang pag-aaral, Ayan guys, tinutukoy dito yung portal. Na hindi raw ganun kadali yung tumawid sa isang lugar sa isang portal. Bakit? ang ating mundo ay ng mga microscopic na espasyo o yung void na tinatawag. Ang mga itim sa illustration na ito ay mga espasyo at ang mga puti naman ay ang mga atom sa isang lugar at patuloy na gumagalaw dahil sa positive at negative charge. Halimbawa, sa bilog na ito, kung nandito ang isang bola, ay isa-isang magsisitabi ang mga atom sa espasyo na yan dahil nauokupahan ito ng bola. Gayon din sa tao. Kung makakahanap lang daw tayo ng 100% void o yung purong espasyo lamang at walang kahit nag-iisang atom. Yung usapan na to parang pure science to guys. Kung hindi ka mahilig sa science, sasakit ang ulo mo, may binabanggit ditong mga atoms. Ay maaari tayong mag-teleport sa lugar na iyon. Yun nga lang, wala pa tayong kakayahang mahanap ang ganitong posisyon o lugar sa ating mundo. Para maging posible ang pagte-teleport, ay dapat manatiling bakante ang isang spasyo. Kailangan ay hindi ito mapunan agad ng ibang particles. Ang solusyon dito ay ang exotic matter na may negatively charged particle. Ang problema lang ay hindi pa kayang gawin ng tao ang ganitong particle. Ayun guys, yung exotic matter. Mahirap intindihin, lalo na sa mga terminology na ginagamit sa science. Medyo malalim na. Yung mga 100% void. So ayan, tuloy lang natin yung video para may matutunan pa tayo guys. Siyempre naman, hindi lahat ng particles na alam natin ay kaya natin kopyahin. Sinabi ng mga siyentipiko na ang ilang mga bituin sa kalawakan o maaaring may dako sa kalawakan na punong-puno ng mga exotic matter at higit na pinakikinabangan ni Numan. Medyo napaisip ako dun . Hindi ba ang Diyos at mga anghel ay kayang magparot pa rito sa isang iglap lamang? Ayun guys, tama nga si Mr. Pantas. Yung Diyos, syempre, tsaka yung mga anghel niya. Kaya magparot pa rito sa bilis lang ng parang isang kisap mata lang, kaya nilang gawin. Pero kasi yung tao sinusubukan talagang gawin yung teleportation, makapag-teleport sa ibang lugar. So tingnan natin yung talagang kayang gawin yan. Wow! Ngayon it makes sense. Dagdag pa sa pag-aaral, ay posible ring maglaho ang isang tao sa mundo sa isang iglap at maging quantum wave. Ayon sa quantum mechanics, ang lahat... Wait lang guys, yan yung pwede raw maglaho yung isang tao sa pamamagitan ng quantum wave. Meron na siyang ginagamit dito yung quantum mechanics. And guys, focus tayo rito guys. Ang bagay ay gawa sa microparticles na pwedeng i-convert sa wave particles para ma-teleport sa ibang lugar at pag-materialize ulit. Yun nga lang, wala pang nakakaalam kung paano tayo gagawing quantum wave at ibalik sa normal. Ang isang halimbawa ng... Ayun. So, yan mga ka-MM. Naiisip na nila kung paano mag-teleport.
kailangan raw yung isang tao maging quantum wave. Kaso wala pa akong nakakaisip kung paano ibabalik sa pagiging normal na itsura natin kung gagawin tayong quantum wave. So may idea na sila kung paano tayo gawin quantum wave, parang ganun. Teleportation ay ang mga wormholes. Halimbawa na lang sa tiniklop na papel gaya nito. Ang dalawang X na ito ay magkalayo. Parang kayo ng X mo, dapat magkalayo. Ang galit ni Mr. Fantastic na may hugot. Kapag tiniklop natin ang papel na ito ay maaari silang magtabi. Gayon din sa kanilang teorya, ang universe daw ay parang papel na nakatiklop. Ayon sa ilang pag-aaral, ang mga wormhole ay nagtatago sa loob ng mga black hole. Pero hindi nila ito mapatunayan dahil walang sino man ang kayang makapasok sa loob nito. Sa accretion disk pa lang. Guys, naka-MM. Yung video parang nakakilabot, no? Pakinggan niyo yung sound. Parang may hinihilot na, no? Sa wormhole daw, nagtatago daw yung dark hole. Yun, so, pero wala pa raw nakapagpatunay na totoo nga to. Pero parang siguro siya na ginawa pa lang itong mga video na to. Talino talaga yung mga tao. Lalo yung mga scientists. Yung gilid ng black hole ay maaari na tayong mahigop paikot at mag-stretch na parang spaghetti. Paano kaya kung isang araw ay magising ka na lang sa ibang lugar o ibang planeta? Pagbukas mo ng pinto ay parang nasa malayong universe. Hindi raw ito malabong mangyari sa hinaharap dahil ang ating mga atom daw ay kayang makarating sa kung saan man sa ating kalawakan. Kaya theoretically, kung kaya nating makontrol ang ating mga... So, ayun guys, may tanong si Mr. Pantas, what if isang araw raw pagising mo, magugulat ka na sa ibang lugar ka na or parang ibang planeta ka na, no? So, ang hirap siguro nun. Pero possible daw mangyari sa hinaharap. Parang imposible na mangyari. So, baka may mas iba pang theoretical na explanation to dito. O bakit parang ang linaw sa kanila na sabihin na sa future ay kaya nangyari yung teleportation. Parang ang hirap nun pagising mo isang araw, nasa ibang lugar ka na or ibang planeta. Mas maganda siguro gamitin yung teleportation kung alam mo kung saan ka pupunta. Kagaya ni Son Goku, di ba? Teleport siya. Yung pupunta siya sa ibang lugar. Pero alam niya kung saan siya pupunta. Mga atom isa-isa ay magagawa nating makapag-teleport. Nagagawa na ito sa kasalukuyan mga kapantas. Gaya na lang halimbawa ng telephone o mga mobile phones. Ang ating mga boses ay kino-convert into electronic waves at naipapasa mula sa isang cellphone at papunta sa isa pa. Ang pinagtutuunan ng pansin ngayon. Ayun guys, so palaisipan yan. Kasi ganun katalino yung tao, no, naka-invento ng cellphone. Oo nga naman, so kapag tumatawag tayo, nag-ring sa kabilang cellphone, naririnig yung boses natin. Ibig sabihin, yung sound wave natin, yung boses natin, natatransfer doon sa kabila. So naniniwala yung mga scientists na isang araw, yung isang tao ay may co-convert nila into quantum wave para makapag-teleport sa ibang dimension o ibang lugar. So, ayan lang natin mga scientists, no? Kasi hindi sila tumitigil talagang na tuklasin yung bagay. Ang mga dalubhasa ay kung papaanong gagawing electronic waves o quantum waves ang particle ng isang tao. Noong 2017 sa China ay nagawa na raw ng isang scientist ang kauna-unahang teleportation sa kasaysayan. Wait, guys, mayroon na sila sinasabi rito sa China daw, year 2017, meron ng isang unang scientist na nakagawa ng teleportation. Pero hindi tao ang tineleport nila, kung hindi photon ang pinag 2017 sa China ay nagawa na raw ng isang scientist ang kauna-unahang teleportation sa kasaysayan. Pero hindi tao ang tineleport nila, kung hindi photon ang pinadala nila sa kalawakan.
Ang distansya nito ay hindi bababa sa 500 kilometers mula sa ating atmosphere. Ayun guys, no? Hindi raw tao yung teleport ni nung scientist na yun. Photon. Ano kaya yung photon na yun? Hindi ito naging madali dahil kailangan nila itong gawin ng paulit-ulit hanggang sa maperpekto nila ito. Sa katunayan, sa mahigit 1,000,000 beses ng kanilang pagsubok ay mahigit 900 lamang ang kanilang na-teleport na particles. Ayun guys, so bigyan lang natin reaction ulit yun. Yung quantum Gamit daw nila ang quantum mechanics at ang tinatawag nilang quantum repeaters. Quantum mechanics ang ginawa nila na dry run ay paulit-ulit daw halos 1,000,000 times bago nila nagawa. At tapos yung nakalusot lang daw na photon is nasa 900 lang. So ang daming beses nilang tinry, 1,000,000 times, pero 900 lang daw yung nakalusot, 900 photons. Ano kaya yung photon? Yung daan. Ayan guys, kung sinakala ba pwedeng pa-comment yung photon Mismo ng photon papunta sa kalawakan. Siniguro nilang walang anumang humaharang dito para makadaan ng maayos ang mga photon. Sa kabilang dako ay bumubuo na ang mga siyentipiko ng tinatawag na quantum computers. Ito ang pinaka-secured na computer sa buong mundo. Ang data na ipapasa mo mula sa isang computer papunta sa isa pa ay kino-convert bilang quantum data. Ayun na, meron na rin mga quantum computers. Siya raw yung pinaka-safe na nakikip ng mga database. Galing, no? Kapag ang particle ay nagalaw ng mga hacker, ay automatic na nakakancel ang pag-transfer ng data para wala silang makuhang impormasyon. Ang malalaking kumpanya gaya ng IBM at Google ay nakikipag-unahan sa pagbuo nito para sa sarili nilang kapakinabangan. Ayun guys, banggit dito yung IBM at saka Google. Nakikipag-unahan daw sila para sa sarili nilang kapakinabangan. So, meron sila pa sariling interest yung IBM. Kung hindi nyo nalalaman yung IBM, yan yung mga unang gumawa ng mga software. IBM, malalaking company ng computers, kung hindi ako nagkakamali. Tapos yung Google, syempre alam naman natin yung Google, sila yung may-ari ng mga Google Chrome, yan. Kasama na rin siguro yung YouTube. Kung hindi ako nagkakamali, YouTube at si Google ay iisa. Ayan, pa-comment kung mali po ako, pa-comment down below. Tayo natin. At kapag natapos na ang mga computer na ito, sila raw ang magsisimula ng teleportation era. Dahil kasama sa feature ng computer na ito. Ayun guys, si IBM at saka si Google, nakikipag-unahan daw sila para sila raw po yung unang makinabang dito sa teleportation na to. Ito ay maiskan ang katawan ng tao sa level ng quantum. Pag-aaralan kung paano mako-convert ang mga quantum particles na ito para may teleport ng buo. Dahil ang pag-transfer daw ng isang tao ay maaaring makasira sa buong katawan nito. Dagdag naman ng ilang mga scientist, kung gusto mong pumunta sa buwan sa isang iglap lang, ay mas madali para. Grabe, no? So, gusto talaga nilang gawin sa tao makapag-teleport. Kaso nga, pagka may nagkamali raw, pwede makasira sa katawan ng isang tao. Pwede raw i-transfer yung tao papunta sa, sa ibang planeta kung kayang gawin yun. Ma-scan ng buo ang lahat ng atom sa iyong katawan at magpadala ng clone mo doon kaysa i-teleport ka mismo mula sa Earth. Paano nga kung magawa nilang makabuo ng clone ng bawat tao sa mundo? Baka lang konti, mga ka-MM, para maintindihan natin. Sa buong katawan nito. Dagdag naman ng ilang mga scientist, kung gusto mong pumunta sa buwan sa isang iglap lang, ay mas madali para ma-scan ng buo ang lahat ng atom sa iyong katawan at magpadala ng clone mo doon kaysa i-teleport ka mismo mula sa Earth. Paano nga kung magawa? So, parang ang gagawin nila, through computer, i-scan lang yung
tao, yung kamay niya ilalapag na ganun, tapos may scan na yung katawan natin, buong atom ng katawan natin. Then gagawa sila ng clone o pinaka parang duplicate natin. Tapos yung duplicate natin, yung clone natin, yun siyang i-testing papunta dun sa ibang planeta. Diba, dadalhin nila sa buwan, teleport nila, para syempre hindi yung tao yung mamaya mapano yung tao, diba? So yung clone, ikaw payag ka ba kung gagawin ka ng clone tapos dadalhin doon sa ibang lugar? Nilang makabuo ng clone ng bawat tao sa mundo. Ibang research na yan, mga kapantas. Sa ating pagtatapos ay nakita nyo namang hardworking talaga ang mga siyentipiko para sa makabagong hinaharap. Kapag may update sila patungkol dito ay asahan yung ipapalabas natin yan sa ating channel. Yun lamang po para sa video ito. Ayun, so halos tapos na pala tong video na to. Thank you kay Mr. Pantas. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto. Yun. So, ayan o. Shoutout kay Mr. Pantas. Nakasubscribe na po ako sa inyong YouTube channel. And thank you sa bagong kaalaman na tutunan natin. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to hit the bell, notification bell, para updated kayo sa aking mga bagong video na ilalabas. And don't forget to like and share. Pwede na rin kayo mag-comment. And thank you. Ito, tuloy-tuloy na po yung ating gagawin video reaction. Abangan nyo lang po yung ating mga pipiliing videos. And thank you. Salamat mga ka-MM. This is Mark Money. Yeah, peace out.